Okay, amen. Yes. Salamat po aming Ama. Bigyan niyo thanks. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginagawang mabuti para sa amin. You're always good to us, your people, oh Father God, all over the world. And they are excited about all of that, mighty Lord, that will take place, oh Father God, mighty. Because we know, oh Father God, we are in the best situation, oh Father God. We are always safe in the hand of the Lord, oh Father God, mighty. Thank you, Lord, for this Bible study na nakapagbigay sa amin ng kaliwanagan, ng kaisipan, sa kalakasan ng aming pananampalataya at makita na po namin ang inyong magandang plano para sa amin lahat. Inibigay namin sa lahat ng papuri sa ngalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. 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 Kasi sa UST 14 years ako, pinamasa na namin Ay, macho martutin. Wala din ako alam. Pero Christian ako. Amen. So, handa na ba tayo sa ating Bible study? Amen. So far ba, ang Bible study natin ay nakakatulong sa atin para tayo ay Monday. lumago sa ating pananampalataya, And more alive. lumakas sa ating pananampalataya. Amen. More alive in the name of Jesus. So today, pagpapatuloy natin yung pinag-aaralan natin tungkol sa three aspects ng salvation natin. So, na-discuss na natin yung dalawa. Ngayon naman, tignan natin yung pangatlo. So, balikan natin yung 1 Peter chapter 1. Wala si Roland nun. 1 Peter chapter 1 verses 3 to sa salvation. 3 to 5. Sige po. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, unto an inheritance incorruptible and undefiled and unfading, reserved in heaven for us, who are being safeguarded by the power of God through faith, for salvation that is ready to be revealed in the last time. So, na-take up natin yung cost us to be, which is the privilege of being born again. Yung inheritance, tinake up natin last time, the priceless inheritance of being born again. So, ngayon naman, titake upin natin yung safeguarded by the power of God through faith. So, pag sinabi nating safeguarded, what comes to mind? Guardrail. Guardrail, okay. Ano pa? Guard. Ano? Secure, tama. Ano pa? Protection. So, kaya ang topic po natin ngayon is the protection of being born again. May kalakip na protection ang pagiging born again, no? Pag tayo ay na born again, automatic 'yan. Meron tayong parang life policy, life insurance policy. Meron tayong insurance, the protection of being born again. Ngayon, maganda to, memorya natin. The Lord will protect you from all evil. He will guard your life. Yan, Psalm 121 verse 7. Kaya, alam mo, sabi, from all evil. No, hindi from some evil. From all evil. The Lord will protect you from all evil. He will guard your life. Hindi sinabing depende sa mood ng Panginoon. Pagkagalit siya sa atin, hindi na tayo babantayan. No, He will. He has committed Himself to guard us, even our life. So, pag sinabi natin protection, sa Bible, may tatlong aspeto. Sino manghuhula ng isa? Protection. Sino gusto manghula? Protection as a whole, may tatlong aspeto. Kung sa tingin ninyo? Or salvation. Salvation, okay. So ito po, number 1, shield. Safeguard. Shield. Number 2, refuge. Number 3, guard. Guard. Yan tatlong yan, pagka proteksyon, Safeguard. yan yung pinapakita. Guardrail. Yan yung pinapakita na kakabit doon sa protection niya. Pag sinabi natin shield,
talks of protection, defense, preservation. Yan. Pag sinabi nating refuge, Tago. rock, strength, security. Strength. Importante yan. At pag sinabi nating guard, watch over, take vigilant care. Hindi lang take care. Take vigilant. Take note mo yung word na vigilant. At ang example niyan ay shepherd. Katulad ni David. Anong ginawa niya? Niligtas niya yung kanyang mga tupa sa bear, Leon. sa leon, sa mga mabibigas na hayop. So, makikita mo yan ang Panginoon sa atin. Diba? Sabi niya, He will protect us from all evil. He will shield us. He will be our refuge. He will guard us. So, kumbaga, saan ka pa? Nakaprotektado ka ng todo-todo sa Panginoon. Kaya, importante po na maunawaan natin ito. Okay? So, mamaya po, pakikinggan natin yung inyong mga komento. Okay? So, the concept of protection is deeply rooted in the black relationship between God and His people. Ano sa tingin niyo yan? Ano yung black God? Personal. Ano pa? Tinake up natin yan dun sa privilege. Tinake up din natin yan dun sa inheritance. Ano yan? Huwag natin kalimutan. Safety. Covenant. Covenant relationship, yung shield, refuge, and guard that is deeply rooted in the covenant relationship between God and His people. In fact, ang first mention ng protection sa Biblia actually is in Genesis 15:1. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am your shield. Ano ay protection? Shield. And your exceeding great reward. Kung sinabi lang na exceeding reward, maganda na yun. Kung sinabing great reward, maganda yun. Pero yung exceeding great reward, hindi natapos ang Lord sa great reward. Pataas pa ng pataas. Padami ng padami. At nakikita natin ngayon, hanggang sa ngayon, nakikita natin ang protection ng Diyos sa mga Hudyo. Amen? Nakikita natin ang protection ng Diyos sa mga Hudyo. Bakit? Kasi nga, yung protection niyan, nakaugat saan? Sa covenant. And because we are in covenant with Christ, by virtue of our relationship with Him through the blood of Jesus, therefore, tayo ay totoo na kabilang at nasa ilalim ng proteksyon ng Panginoong Jesucristo at ng Ama sa langit. Praise the Lord, di ba? Ang gandang malaman niya. Amen. So, sabi sa Psalm 91 verse 4, lagi nating i-recite ang Psalm 91. Pwede lang araw-araw. Yes. He will cover you with His feathers. Under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and rampart o protection, no? Or guard. So, tignan niyo yan, yung example na yan ng isang ibon na nakalimlim siya doon sa kanyang mga inakay. Kaya naman, makikita mo na ang Diyos na diyan. Talagang nilulukuban niya tayo ng kanyang presensya, ng kanyang katapatan. Kaya siya nga yung ating refuge, di ba? Sabi natin, rock, strength, security. Ayan. Kaya yung mga inakay, secure, kasi dahil doon sa nanay nila na nagbabantay sa kanila. And then, Psalm 3 verse 3, But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. Ano raw ang Lord? Shield. Ano ang shield? Protection, preservation, di ba? Katulad ng natin kanina, defense. So, alam niyo na ang shield. Merong shield na pangkahalating katawan, may shield na pangbuong katawan. So, yan ang Panginoon sa atin. Bago ka tamaan ng kaaway, sino muna unang nakaharap? Ang Diyos. Bago makalusot yung arrow ng kalaban sa atin, kailangan lumusot muna siya sa Diyos bilang ating shield. Amen? So, importante po yan. And then, Proverbs chapter 18, verse 10,
The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Ano raw ang Panginoon sa atin? Even ang kanyang pangalan, pangalan pa lang ng Diyos. Strong tower na. No? Strong tower. Pero pansinin nyo dyan, the righteous run to it. So meron din pala tayong dapat gawin. Tatakbo tayo saan? Sa kanya. Sa Kanya. Hindi yung sabi, yung mga wise, nakikita nila ang trouble, anong ginagawa ng mga wise? Umiiwas eh. Pero kung ikaw mismo, ang nagpapakatapang, nasuungin mo ang bala, unless na merong pinapagawa sa yung Panginoon, katulad nga nung isang pastor na nag-share ng gospel, binaril sa ulo eh. Binaril sa ulo, no? So, pero nung pagkatapos ng mga ospital, wala siyang brain damage, wala siyang speech deficiency, at nagpe-preach pa rin siya. Yun, talagang ang Lord ang naging protection niya. No? Di ba? So, but we need to be depending on the Lord. Ibig sabihin ng the righteous run to it. Kailangan andun yung pananampalataya natin na talagang ang Diyos ang ating defense, na ang Diyos talaga ang ating strong tower. Kasi wala ka namang ibang tatakbuhan kundi ang Panginoon kung tayo ay talagang nananampalataya sa Kanya. Praise the Lord. Amen. Amen. And then, God is our refuge and our strength, a very present help in trouble. So pag sinabi nating refuge and strength, He is our rock, no? Katulad ng mga nakapanood na ba kayo ng pelikulang may barilan, saan nagpupunta yung bida? Magtatago sa mga bundok, sa mga bato. So imagine mo ang Lord, ganyan, na siya yung bato, di ba? The rock that is higher than us, sabi ni David. Ayan pa sa Psalm 18 verses 1, and to the Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God is my rock in whom I take refuge. Kaya saan daw tayo magkukubli? Yun ang ibig sabihin sa Tagalog nung take refuge. Magkukubli tayo, magtatago tayo saan? Dito sa Diyos bilang ating rock. No? Kaya protection talaga is rock. The rock of our salvation is Jesus Christ Himself. So, more or less, pinapakita ko sa inyo yung visual para makita mo ano ba yung ano ng Panginoon sa atin. The Lord will guard you from all evil. Katulad ng binasa natin kanina, He will preserve your soul. Yan. Ang katulad dito, yung He will guard you from all evil is yung isang mabuting pastol na susuungin niya ang lahat para ipagtanggol ang kanyang mga tupa. So, bago may mangyari sa tupa, mangyayari muna sa shepherd. No? Kailangan patayin mo muna yung shepherd bago mo ma-harm yung kanyang tupa o yung kanyang sheep. So, ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. No? Sabi nga, He will, the wicked shall not prevail against us. Sabi sa Bible, the wicked shall not prevail against us. So, ngayon naman sa Ephesians 6:11, put on the full armor of God so that you can make your stand against the devil's schemes. So ngayon, pinalawak pa ng Panginoon, binigyan niya pa tayo ng armor. No? At alam natin yung armor, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of peace, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit. So sa lahat ng yan, ang sword of the Spirit siya lang nag-iisang offensive weapon. So, belt of truth, basta nasa iyong katotohanan na parang sinturon, hindi malalaglag. Walang malalaglag sa iyo. Walang mahuhulog sa iyo pag nasa iyo ang katotohanan. Breastplate of righteousness, ano ang tinatakpan niyan? Yung ating puso, no? Because our Vital organs. yung mga vital organs natin, no, na gustong atakihin ng kaaway. Shoes of peace. Dapat kahit saan tayo pumunta, ang dala-dala natin ay kapayapaan, hindi away, no? Good news. Hindi gulo. Good news. Dapat kahit saan tayo pumunta. And then shield of faith. Bakit tayo may shield? Kasi
ang kaaway maraming fiery darts, no, na gustong ano sa atin, i-atake sa atin. So we need a shield of faith. Pananampalataya ang ating sandata sa mga gawa ng kaaway. And helmet of salvation, yung ating isip, yung ating ulo, ay kasi the enemy will try to what? Buluhin ang utak. Yung ating mind, di ba? Kaya renewing of the mind. How will our minds be renewed? No? It's the battlefield. It's the battlefield, that's true. Kaya yung mga thoughts na pinifeed ng kaaway sa atin, diyan talaga. Kaya ano yung salvation? Bakit helmet of salvation? Ano yung salvation? Saved, healed, delivered. So pagka binabato ka ng kaaway ng sakit, meron ka sakit na ganito, may ganyan, helmet of salvation, what do you declare? I am saved, I am healed, I am delivered. So kahit na ano pa man yan, and then, of course, we have the sword of the Holy Spirit, which is the Word of God. No? Kailangan natin ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, it is written, it is written, it is written. Importante, katulad ng ginagawa natin ngayon, nagsasalita tayo, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos para, para tumalas yung ating sandata. The Word of God is what? Alive and powerful. Able to discern even, our soul, and able to discern our thoughts and spirit, at siya lang ang pwedeng mag-divide ng soul and spirit. Kaya, kailangan matalas yung sword. E paano ba tumatalas yun? Siyempre, habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, you sharpen your sword. Mas lalo mong naintindihan. Hindi ka na pwedeng basta na lang takutin ng kaaway dahil sa mga bulong niya, no? Yun nga yung tanong nakaraan, paano kung sinabi ng x-ray, sinabi ng report na ikaw ay may cancer, stage 4, no? Of course, sabi ko nga, andun yung fact, which is yung mga reports niyan, but here is the truth, the Word of God, that by the stripes of Jesus, we are healed. So, as we stand on the Word of God, I've read many stories, many testimonies, no, na talagang, at nakikita naman natin, meron tayong mga nakikita na talagang pinagaling ng Panginoon. So, let it be, as the Word says so, no? So all of these are mostly defensive except one. Yes. The sword. Kasi, inaatake ka ng kaaway, kaya meron kang depensa. Only Because one is offensive. Yeah, kasi yun ang pansugod mo. Okay? Psalm 121 verse 8, the Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Ano daw? Will keep your going out and coming in. Alam nyo ba, ang simpleng definition ng success sa Bible ito, hindi yung marami kang pera sa bangko, hindi yung gandang patagumpay na negosyo, hindi marami. Ang simpleng, pinaka-basic na definition ng success is this: umalis ka ng bahay, nakauwi ka ng ligtas sa lahat ng kapamakan, kumbaga, you came home in one piece. Yun ang simple at pinaka-basic na definition ng success. Kaya yun ang maganda sa Panginoon. When you go out, He will make sure you will come in. You will come back. Sabi, the Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. So, ano pa ang hahanapin mo sa Panginoon? Yan na nga sinabi niya. Kaya every day when we go out, we say thank you to the Lord because He is the one keeping us, no? So, yung pag-uwi natin, ano yan, successful yan. Kaya pag nakarating na kayo sa bahay, lagi natin sabihin, salamat po Panginoon. Nakarating ako ng maluwalhati, no? Importante yan. So, ngayon naman sa New Testament, ang sabi ng Panginoong Jesus sa John 10:28-29, I give them eternal life, di ba? From this time forth and forevermore. Ibig sabihin,
na areglo na ng Panginoon, naayos na ng Panginoon yung buhay natin, yung ating going out and coming in for all eternity. Amen. For all eternity. Sabi niya, I give them eternal life and they will never perish. Ano yung perish dito? Mapahamak. At ito ay yung tinatawag nating eternal damnation. No? Talagang hanggang sa kaduluduluhan. Sabi niya, bakit ka hindi magpe-perish? Bakit ka hindi mapapahamak? Kasi sabi niya, no one can snatch them out of my hand. So dito pa lang, talagang wala nang pwedeng makaagaw sa iyo. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Kaya nga sabi ko kung if in the event na napakagaling mo at napakatalino mo, nakatalon ka sa kamay ng Panginoon, anong sabi dito? Malalaglag ka pa rin saan? Sa kamay ng Diyos. Biruin mo yung kumbaga sa kombinasyon sa boxing, 1-2 punch ito. Pinunch ka na isa, kamay ni Jesus. Pangalawa, kamay ng Diyos. Paano pa may makakaagaw sa'yo doon? Kaya lahat nung nagsasabi ng and of course, this has been a highly debatable issue from long ago, whether we can still lose our salvation. Pero ano ba yung salitang never? Ano ibig sabihin ng never? Kahit kailan, hindi. Kahit kailan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. So, napakaliwanag ng salita ng Diyos. He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. So, paano ka pa makakapagsabi na mawawala ang kaligtasan sa iyo at ikaw ay mapapahiwalay pa sa Panginoon? Siya na nga nagsabi, wala makakakuha sa iyo. Sino yung no one? Kasama ba dyan si Satanas? Ha? Doon sa no one? Siyempre, no one no one. Kahit sino. Okay, di ba? Doon sa John chapter 8, ano sabi niya doon? Now, no one and nothing can separate us from the love of God. Romans 8, 28, 29, di ba? Walang makakano kahit na past, present, future, wala. Mga dito sa lupa, dito sa langit, kahit sino, wala. Kaya sinabi na ng Panginoon na wala talaga. Pag sinabi ng Diyos na wala talaga. Wala talaga, wala na nga sinabi mo, ako Lord, gusto kong tumalon, wala nga kung totoo kang na kay Kristo. And one time, alam ko na, i-share ko na to, but share ko na lang ulit. Paano to binigyan ng ano sa akin ng Panginoon? Illustration. Nandun kami sa jeep ng aking pamangkin. At the time siguro, how old? mga 4 or 5 years old. No? Aba, yung hindi pa nakaka-full stop yung yung jeep. Gusto nang tumalon, gusto nang bumaba. Yung hawak ko sa kanya, hinawa ko siya, talagang kahit na anong pagpipigil niya ay gustong pagpipiglas. Yung pala, yun yung pamangkin ko. Hindi siya makawala-wala Oo, talagang hindi makawala-wala sa akin. Tapos itong binigay na illustration ng Panginoon sa akin Sabi niya, nakita mo yung pamangkin mo, kahit anong pagpipiglas, hindi makawala. Sabi niya, how about my hand? Mas malaki ba ang kamay ko sa'yo? Of course! Mas malaki ang kamay ng Diyos. Mas malaki ang kamay ni Kristo. Kahit anong pagpipiglas ko, katulad ng mga pagpipiglas itong pamangkin ko, hindi ka na makakatalon. Kaya kahit gusto mong tumalon, at again, another example, ang mga Israelita, nung sila ay iniligtas ng Panginoon mula sa mga Egyptians, nandun sila, gustong bumalik sa Egypt, may nakabalik ba kahit isa? May nakabalik ba kahit isa? Wala. Namatay sila sa wilderness because of their unbelief, pero wala kahit isang nakarating. Ano sabi ng Panginoon? These Egyptians, you will never see them anymore. Anymore. So, ganun din tayo. Ngayon,
Sabi nga, the righteous run to it and they are saved. So ano ibig sabihin nung the righteous run to it? By faith. No? You run to Jesus by faith. Kaya Rapture. kailangan matutunan natin yung faith in the words of God. Salita niya yan eh, hindi yan salita ng tao, basta-basta tao. Yung snatch, hindi ba parang rapture din? Yeah, so you will be snatched. No? Kaya ang problema natin kapag ka Understanding. we're trying to use our mind, no? Sabi, we have the mind of Christ. So, yung mind ni Christ, yun ang i-aspire natin, hindi yung mind ko, no? Meron ka. Sabi ni si Saint Augustine, ano na siya, na maloloko na siya. Sa pag-try niya, pagsusumikap niya na maunawaan ang Diyos at ang kalooban ng Diyos. Pero anong sabi ng Panginoon? It's like digging a hole in the sand and putting all the water in the ocean in your small hole. Yung maliit na hinukay mo, gusto mo ilagay mo doon yung lahat ng tubig sa dagat. Hindi pwede mangyari. Kaya ganun din tayo. Maraming mga bagay sa salita ng Diyos ang para bagang nahihirapan tayong unawain, pero paano natin yun maunawaan? By faith. May natutunan ako kay St. Augustine, you know that story? Augustine, I'm here kasi prostitute yun. Oo. Sabi nung niya sa Augustine, I'm not Augustine anymore. Yeah, kasi nga na born again na siya. Yeah, born So again no one siya. can snatch us out of the Father's hand. Even Share na. Okay. St. Augustine anymore. Nung maliit si Jerry, I'm born again now. wala pa yata siya nung 5 years old. Don't bother me. Maliit pa lang siya. Kasi, Isa na lang muna ang pakinggan po natin. Kaya nga eh. Ano pakinggan natin si ano? Si Agnes. Ayun, rest the joke yun. Alex, pakinggan natin si Agnes. Huh? Si Agnes po, nagsasalita. Okay. okay. so, katatapos ng church. So, after fellowship, tapos pauwian na. Hindi nga umakit tayo. Kasi sabi ko, maakyat kami. Hawak-hawak ko siya, pero nalikot si Jerry doon, di ba? Tumakbo. Eh, di ba paglabas mo doon, yung Peterson? Kalsada. Oo. Kalsada na ako. Busyal eh. Sabi ko, Jared, sabi ko nga yan, ayaw makinig. Nung alam kong, kasi nakita ko yung stoplight eh. Oo. Sabi ko, Jared! Sabi ko gano'n, sigaw ako. Huminto siya. Tapos, I think, nag-go na yung nakita yata ng mga tao. Huminto. Kuminto yung mga sasakyan. Oo. Talagang bababa na siya dun sa Kalsada. kalsada. Oo. Oo. Tapos talaga naman na Amen. kaya alam ko, that's the Lord. That's the Lord. Amen. Amen. Ito naman, reverse psychology. Isang pamangkin ko, di ba, gustong pumiglas. Di ba ba, hawak-hawak ko. Ito naman, istorya ko kay Jana. Si Jana naman, malikot nung araw. At saka, very independent. Parang ganyan, si Jared, gusto rin. Naglalakad, siya lang mag-isa. No? Eh, alam mo naman ng mga sasakyan, lahat gusto mo yung anak mo katabi mo. Eh, nakikita ni Lot, pagka magkasama kami ni Jana at naglalakad, si Jana kapit na kapit sa akin, ayaw talagang bumitaw. Tanong ni Lot, ate, ano ba ginagawa po dyan kay Jana? Pagka ako may hawak, piglas ng piglas, gusto lumakad mag-isa. Pag ikaw naman, ang pagkakahawak sa'yo, eh sobrang higpit, ayaw kang pakawalan. Sabi ko, alam mo kasi, Lot, child psychology. Sabi niya, bakit? Ano sinabi mo? Ito sabi ko kay Jana, Jana, if you don't hold me, I would get lost. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ako mawawala. Sabi ko, do you want me to get lost? Sabi niya, oh no, mama, I will not let you get lost. Kaya pagkakahawak sa talaga reverse psychology. But anyway, what I'm saying is, pag talagang nakuha nila yung gusto mo ipaabot sa kanila, ay talagang yun ang gagawin. Pero kung alam mo na ang Diyos ang protection mo, eh di panghawakan mo yun. Kasi pag nanay, hawakan kami ko. Kaya si Jana, lumaki, parang akala niya siya ang protector ko. Di ba yung mali pa yun, nauso yung Spider-Man 1.
Dami- andun yung si Green Goblin, yung kaaway ni Spider-Man. Tapos, oo, nanonood ako ng TV, sabi niya, Mamay, don't watch this. Sabi niya, this is scary for you, you know, and because of the Green Goblin. Sabi niya, it's too scary for you. Watch Medihin, watch Medihin. Mas safe. Mas safe ako kay Medihin. So si Jana, lumaki siya na parang inisip niya, siya ang protector ko, ayaw ko mawawala sa tabi niya, no? But anyway, because yun ang tingin niya sa sarili niya. Eh tayo, sinasabi ng Lord sa atin, ako ang protection mo. Why can't you have the same faith, no? Na talagang tignan mo si Kristo as your protection. So anyway, again, underline ko lang, they will never perish, not because we are good, not because we are doing good, although ang expectation sa atin is to do good, but because of the word of Jesus, na walang makakaagaw sa iyo sa akin. Kaya hindi ka na mapapahamak. Merong story na nandali ko ni Jeremiah sa aeroplano, yung bata, everybody's scared because Because of the turbulence. The airplanes, tinatamaan ng trouble, storm. Yeah. Yung bata is hindi is not tremble. Very peaceful. Very pure. Tinanong, how come you're so peaceful? Everybody's scared. Because it's my dad, the pilot is my dad. Yeah, that's true. The pilot is my dad. The Kaya pilot is my dad. huwag tayong matakot doon. Lahat Amen. ako ganun. Pero yung bata, So, tingnan lang natin ito. So, more or less, yan ang picture ng protection. No? Na pinakita ko sa inyo, shield, protection, defense, preserve, or preservation, refuge, rock, strength, security, guard, watch over, and take vigilant care. So, protection of being born again from what are we being protected? No? So, protection of being born again from what? Number one, from the evil one. Narinig natin kanina yan. In fact, sabi sa Bible, the wicked shall not prevail against you, the evil one. Yung tinuro sa atin na prayer ng Panginoon, deliver us from evil. So, ang protection ng Panginoon, meron tayong shield, siya ang shield natin, siya ang refuge natin, siya ang guard natin sa the evil one. And then, number two, siya ang protection natin laban saan? Kasalanan. Pag nandito na tayo kay Kristo, siya mismo ang gagawa ng paraan sa atin dahil yung the law of spirit and life has made us dead to the law of sin and death. No? Number three, danger. Danger. Marami kong testimony dito sa danger, no? Na talagang it is only the Lord who really proved himself to be our protection, no? Iba talagang life and death na nga eh, praise the Lord. So anyway, and then damnation. We have been protected from damnation, no? Yung eternal damnation na yan. Wala na tayo dyan, nakaligtas na tayo dyan. What do you mean by damnation sa Tagalog? Yung Paghusga. Malalim na sa paghusga, yung paghusga, yung judgment, no, ng Panginoon. Yung condemnation, no? merong mas malalim pa sa condemnation. Yung damnation, yung parang pagkasuka ng Panginoon sa atin, no, na hindi na mangyayari. And then another one is temptation. In fact, the Bible says He will make a way out for us to escape temptation. Number three, next one is wickedness. No, the Lord is our protection against wickedness, and lastly, against calamity. Ngayon, because of this, papasok to. Bakit yung Christian camp sa Texas, Christian camp ito that's been operating for 100 years. For 100 years. Tapos, di ba, meron silang 750 campers at the time, pero maraming namatay. At least 21 children or so namatay because of the calamity. Yung river, nag-overflow, nag-flood,
such massive flooding na ang daming naging damage. So, paano yun? Sa Texas. So, paano natin ipapaliwanag? Nasaan ang protection dito ng Panginoon? Sabi niya, the protection of being born again from calamity. Diba, yan ang pinakamahirap na i-grapple i-reconcile ng mga Kristiyano. Bakit nangyari to? Ang daming yung mga naalala ko doon, kunyari sa Pilipinas, nagkaroon ng sunog, marami rin mga pastor ang namatay, maraming ganito ganyan. Bakit nasa ng protection ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon? Samantalang nabasa natin ito. No? How will you, meron pang gusto sa inyo magsalita tungkol dito na paano, naging question na ba sa inyo to? Bakit ganon? Sabi niyo, Lord, andyan ang protection niyo. Bakit nangyari to? Sabi niyo, Lord, naalala niyo yung isang pamilya ng kapatiran natin. Kakalabas pa lang ng church, galing sa service. Tapos, karoon ng vehicular accident. Tapos, namatay silang pamilya doon sa loob ng kotse. So, nasan yung protection ng Panginoon natin pag sa mga ganitong pagkakataon? There is a reason for that, so that it could bring glory to the Lord. To bring glory to the Lord. Pero, yung ba naiisip ng mga tao pagka ganun nangyari? Naisip niyo ba to? Na-encounter niyo na ba yung ganitong katanungan sa ating buhay? At least once? Pero ang experience ko, whether it's calamity or no calamity, all things will be able to go sa properties po. He allows it. Or Pastor, yung kahit merong mga all things working circumstances, together for good. hindi tayo nag-iisa. Is Okay. Yeah, hindi tayo nag-isa. Katulad nga yung sabi natin. Okay, yun. There will always be a tragedy in the fallen world. This is a fallen world. And the evil is still at work in this earth, in this Amen. time that we are living in. So, God doesn't have to allow those tragedy. Hindi niya ina-allow yan. The evil one will always do harm to his people. God always do good. Pero yun nga, sabi ko, paano natin i-reconcile yun? Sabi, the protection of being born again from the evil one. Kaya nga. Yeah. paano nga yan? Diba? Okay, Tama yung, kasi kailangan niya magkaroon tayo rito ng ating personal stand, personal conviction, no? Otherwise, we will be tossed to and fro by every wind of doctrine. You heard me say that long time ago, right? I cannot deny the diagnosis with X-ray or everything is correct, but I can defy the prognosis. Okay, that's good. Did you Yeah. see the difference? Right. Siyempre, yung prognosis, yung pag-progress ng sakit. Okay, so But that's you cannot good. deny the diagnosis, Yes. but you can defy. So, ang inaano natin dito is ma-reconcile kasi pwedeng nagiging katanungan natin na tama naman yung sinasabi na first, yun nga, we have to acknowledge, no, and set the line, draw the line. No, kasi napakinggan na natin yung is God, kung babalikan niyo, is God the author of evil. Sabi nga ng Panginoon, God hates all evil. No? So definitely, Panginoon, kasi again, this is debatable and you can draw your own conclusion. Hindi ko sinasabing, sige, gawin niyo to, pero based on studying the Word of God and everything. Panginoon, hindi siya nag-aalaw talaga ng masama. Kaya, siya na nga nagsabi, deliver us from evil. Tapos siya,
mag-aalaw ng evil. Eh sabi na nga ng yun nga ang contention ng mga tao sa kanya, yung mga Pariseo lalo na, kaya ka lang naman nakakapagpalayas ng mga demonyo kasi ikaw rin naman na naglagay ng demonyo. O kaya ka lang kaya ka lang naman nakakapagpagaling ng mga sakit kasi ikaw rin naman na naglagay ng sakit diyan. Sabi niya ganyan, at yung tungkol naman sa kasalanan, dapat nga matuwa ka dahil every time nagkakasala ang tao, lalo ka namang nagiging tatataas, nag-glorified sa yung kabanalan and everything. Pero sabi nga ng Panginoon, a house divided against itself shall not stand. So, dapat nating unawain na ang Diyos, hindi niya inaalaw yan. Yung mga bagay na yan. The God of this world, the small g, God of this world, si Satanas, meron pa rin siyang, kasi yung presensya niya nandito pa sa fallen world natin ngayon. So definitely, tama yung sinasabi ni Pastor na there will always be evil in the land. There will always be evil in the land. Kasi nandito pa tayo eh. But the truth is that He is our shield, our refuge and guard. Kaya, lahat ng kamatayan, katulad ng sabi ko, lahat ng kamatayan is causatory. Causatory meaning na ang tao mamamatay lagi, may dahilan. Dalawa lang naman ang hindi dumaan sa kamatayan, si Enoch at saka si Elijah. Di ba? Sila lang yung hindi namatay. Lahat dumaan sa kamatayan. So lahat ng kamatayan, causatory. May cause yan. Bakit namatay? Yun, the cause may be evil in the eyes of people, in our eyes, pero dahil nga hindi na tayo magpe-perish kahit kailan, death has no more sting sa atin. Kahit na dumating ang sabi, the last enemy to be conquered is death, at yan ay na-conquer ni Jesus by rising from the dead, so He's victorious over death. Therefore, not even death can be used by the enemy to take us away from the Lord. Kahit ang kamatayan, hindi ito maghihiwalay sa atin kay Kristo. Kaya the fact still remains na God has committed Himself to protect us for all eternity, meaning to say, kahit anong mangyari sa atin dito sa mundong ibabaw, dito sa lupa na to, ang protection niya sa atin. Pero kung humantong ang isang bagay sa ating kamatayan, hindi pa rin tayo dapat na matakot at mawala ng pag-asa sapagkat ang ultimate result niyan is being present in the Lord. So yung mga tao na mga Christians na mga namatay, kahit doon sa campground na yan, they were welcomed, in the presence of the Lord. Kaya yun ang importante nating malaman. So yung kapag mabagyo, may hindi yun ng Panginoon. Diba? That's nature. Nature, kaya sa Romans chapter 8, sabi niya, even the whole creation is groaning, no? Kaya kapag kami, abnormality yan yung mga kalamidad, yung mga bagyo, that is nature groaning. Bakit nag-groan yung mga nature niyan? Kasi sabi, even they are waiting for the manifestation of the sons of God. Ibig sabihin doon, hindi tayo nagpaparamdam bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo nagdadasal, hindi tayo kaya kailangan mag-manifest yung sa atin. I think na importante malaman natin every time na may mababalita kang bagyo, what do? You pray. You take authority over nature. No? At ewan ko kung ilan sa atin ang gumagawa niyan, pero dapat pag may nabasa na, pag sumirena na nga dito, di ba, may thunderstorm, what do? Pag narinig mo yung siren, mag-pray ka, rebuke it in the name of Jesus. So yun nangyari. Ha? Paano kung hindi nangyari? Di maganda kung hindi nangyari. So yun nangyari. Hindi mali yung weather forecast. So yun nangyari sa Texas. Is it it's because of the storm or something kaya yung overflow? Hindi ko alam yung lahat kasi parang siguro they were expecting just a regular typhoon o hindi ko nabasa talaga yung basta
madaling araw na gulantang na lang yung mga tao na nag-flood na. Nag-flood, flashing. Ang laki na ng flood, na rushing waters talaga. Pero katulad ng isang nabasa ko na this is again reminding us na to enter the ark. Ibig sabihin, ngayon pa lang nakikita natin napaka-unstable ng mga nangyayari sa mundo. Lumapit na tayo sa Diyos. Magsuko na tayo ng buhay natin sa Kanya. Tayo naman bilang mga Kristiyano, maging ano rin tayo, yung active, na to take our commission seriously. It's the Great Commission, not the Great Suggestion. No? The Lord did not suggest for us to share the gospel, but to really do what He told us. No? Sabi nga ni Paul, for me to believe is Christ, but to die is Gain. pa rin. Gain. Kaya sa lahat ng ito, makasigurado tayo na sa lahat ng ito, nandyan ang Panginoon para maging protection natin. Some chance No? to lose. Amen. Ngayon, kung meron pa tayo talagang, yung mga iba naniniwala na pagka natapos na ang mission mo sa mundong ibabaw, talagang ready ka na. No? Paris ni Paul, sabi niya, I am ready to be poured out like wine. Kahit na yung mga tao, pinipigilan na siya. Pinipigilan siyang pumunta sa Jerusalem. Lahat pinipigilan siya. Pero, sabi niya, ready na siya. No? At marami rin tayong narinig tao na ready na ako na doon. Kaya hindi na tayo natatakot sa kamatayan. Kasi yun ang the last enemy to be conquered, but it was already conquered. Wala na tayong dapat katakutan. Kahit ano pa mangyayari sa atin. So in all these things, ito lang yung bago tayo magkaroon ng discussion, ito yung gusto kong natin na maganda rin itong dinideclare everyday, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and I am helped. Therefore, my heart rejoices and I give thanks to Him with my song. Kaya, alam mo na, the Lord is, present tense, my strength and my shield. Lagi yan. So, kaya naman din, araw-araw tayong magtitiwala sa Kanya kasi siya naman talaga ang tumutulong sa atin. Amen. Kaya maging magalak tayo. Last time, ewan ko kung napakinggan niyo yung mensahe, pero pakinggan niyo yun kasi I talked about the believers as Christ's body. Sa kanya, Yung nakaraan ng linggo, na tayo ang katawan ni Kristo, Body of Christ. kung ano ang kondisyon ng ulo, dapat yun ang kondisyon ng katawan. Pag yung ulo mo healthy, dapat yung katawan mo healthy. Di ba? Kasi yung brain natin, yan ang director ng lahat ng mga nerves natin dito, yung sasabi, sa medicine, the brain orchestrate all Yes. the organs. that's true. So, Yun pag, ang term sa medicine. si Kristo ang head Kaya yun ang, I mean, personally, yun ang lagi kong dinideclare Mhm. Si Kristo healthy. Si Kristo walang sakit. So, bilang kanyang katawan, it doesn't work na yung head healthy, katawan hindi healthy. Yeah, yung head malakas, katawan dapat malakas din. Sa tingin mo ba si Kristo, yung sabi ko nga, lulugo-lugo. Hindi, dapat yung katawan din. Dahil sabi niya, He is the source of what? Vitality. The source of our direction, vitality, and sustenance. So, as He is, as the head, so are we. As the head is, so is the body. So therefore, talagang magre-rejoice tayo. Kasi all is well kay Christ Dapat all is well din sa atin. You know, in medicine, the brain is the mind is the one doing all the thinking. The brain does all the orchestrating. Are you getting me? This is science. Yes. The mind is the one doing the thinking. The brain doesn't think. It's the mind that is thinking. That is Did you get right. it? The thought comes from the mind. The brain is The mind- the brain is a solid matter. The mind is the mind is invisible, Kaya nga, gusto ko i-point out, the not mind, made up of any substance. the mind and the brain Invisible. are two different things. Correct. No? The brain
is physical, Spiritual. the Mind. mind is spiritual. Non-material. Ibig sabihin, non-material, non-tangible. Okay. So, Just like the spirit is non-material. yeah, so kaya, What you cannot see is eternal. that is true. So, importante yun. Kaya nga yung sinabi Physical, kanina, battlefield of the mind, flesh. kailangan lagi nating isipin. Kaya tayo, ang number one yung cause talaga ng disease ay stress. Stress. May stress ka, yung mga allergies, lahat ng mga allergies, ang pinaka-root cause niyan is stress. So, ngayon, anong pampawala ng stress? Anong pampawala ng stress? E di, ayan o, yung magtiwala ka sa Diyos, kasi pag nagtitiwala ka sa Diyos, magre-rejoice yung heart mo, hindi may stress. Magre-rejoice. So, kaya pagka yung dumadating yung time na na-stress ka, ito ang sabi ng marami, take a deep breath, deep breathing ka, and as you hindi ka lang basta nag-deep breathing. Pag nag-deep breath ka, allow the Holy Spirit, no, to fill you with His presence, with His knowledge and everything. And then, pag naman nag-out ka ng breath mo, release all your stresses and then the ano man na nangyayari. Di ba? So, importante yan marinig natin. Otherwise, magpapatuloy tayo sa stress. And Jesus as our head is not stressed. Kaya nga nung nagkakaroon ng mga bagyo, anong ginagawa ni Jesus dun sa boat? He was sleeping, natutulog siya. He was resting. He was not stressed. Kaya the head, Christ as our head, is not stressed. Yeah. So dapat yung katawan din natin wag may stress. So I think na pag na-receive natin itong mga revelation na to, that's how you manage your body. That's how you see your body getting well. When you see your head well, the body follows. But this is one thing I want to share with you because a lot of people, my mother died of heart attack, correct? Yeah. Myocardial infarct. This is a stroke. This is myocardial infarct or heart attack. But there is a new disease now, broken heart. Yeah. A lot of people are dying of broken heart because of heart disease, broken heart. Iba naman yung It's a new disease now. This is a new disease. It's more emotional. Yeah. Yeah. This It's is more a new. emotional. The doctors are considering. Before hindi pa yan alam. Kasi Ang nga alam lang is heart attack. Kasi nga yun nga yung Broken heart, meron na ngayong cause ng disease. yung Death pala. pagiging dispirited ng tao, mababa yung kanyang yung kanyang yung very emotionally low siya. Stress. So yung kanyang immune system bababa din. Stress. Stress bababa din and everything. And when our immune system is low, definitely we are prone to Broken diseases. There is a new disease ng broken heart. Kaya maganda ang Cause of death. maliwanagan tayo na the Lord is our protection. Ang protection ano yun? Shield, refuge, and guard. Importante yan. Meron po ba kayong Kaya sa tanong? medicine, may ganun, di ba, primary diagnosis, Okay. secondary diagnosis, primary diagnosis, cardiorespiratory arrest. Correct? Okay. The secondary is broken heart. Dati wala yung broken heart. See? Because of stress. See? It's not because the heart broken. Stress. See? Yes, okay. Okay. Oh, ano Di po ba pareho yung broken heart tsaka Myocardial. stress? Well, siguro ano na lang mo yan, mga pangalan. Yeah. how we address it, no? Yeah. Pero yung pagka yung broken heart ka talaga, naturally, ang kapalit niyan o ang karugtong niyan is stress ka. May stress ka talaga. Yeah. Mamamatay rin na. yun. Yeah, But definitely. that is why in medicine there is a new cause of death now. It's not only heart attack. Kasama broken na heart. yon, which is just another name for stress. Yes. Sabihin na lang Yes. natin. It's just another name for It's stress. another name for Okay. This is a Pareho new rin disease yun. diagnosis, Pareho lang cause yun. of death. Yes. Before hindi ginagamit yun. Oo. Ngayon, ginagamit na. Ginagamit Okay. na. Ano pa po? Meron pa kayo? Gusto idagdag? Yung sinabi mo na kailangan ang Kristiyano may red line. Yes, oh. Ang line natin sa scripture is no other than John 10:10. Yes. Daling tandaan. Daling tandaan. The devil comes only
only. The enemy, oh. The enemy comes only to kill, Still. to steal, Kill. and to destroy. Oo. So yun ang devil. Oo. Pero pa, And go ahead. but I have come, sabi ng Panginoon, I have come that you might have life and have it to the full till it overflows according to the Amplified. Yes. So talagang may pagkakaiba talaga. Hindi mo Amen. hindi natin maaring angkinin, hindi natin Yes. maaring ipaghalo-haloin yung ginagawa ng diablo sa ginagawa ng Panginoon sa Yes. ating buhay. That's Kaya true. nagkaka-rumble yung kaisipan ng mga Ay, Kristiyano. hindi mo na alam kung ano pinaniniwalaan mo. Oo, kaya tayo minsan nakakapagsabi na, Blender. ang Panginoon kasi ito ang ginawa para siya ay maluwalhati. O kaya may namatay na bata dahil kailangan ng Diyos ng anghel sa langit. Hindi na kailangan, marami ng anghel sa langit millions na nga, hindi na kailangan dagdagan. So, And they don't hindi multiply. hindi pwede. Tsaka yung isa pa, They don't multiply. sa paho, yung si Jesus na natin natutulog doon sa boat. Sa Israel, pinakita sa amin yung sample ng boat na nakita na lumutang nung nagbumaba yung tubig sa Galilee, na nakita nila yon, na preserve yung boat na yon. Hindi komportableng matulog ang Panginoon doon sa dulo ng boat kasi maliit lang na boat yun eh. Wala namang kutsun nung araw. So, ang isang malalim na explanation is that Jesus is always connected Yes. Oo. to our Heavenly Father. Amen. You know, He is connected not only in the natural realm, in the 3 dimension, but even beyond the 3 dimension, parati siyang nakakonekta Control niya. sa Diyos. Yeah. Hindi siya disconnected. Yan ang gusto niya na mangyari sa bawat isa sa atin, Amen. na habang nabubuhay tayo rito sa lupa, we were connected. There is, sabi niya sa Ephesians, we have one access to the Father. We have access to the Father by one Spirit. Since the Holy Spirit was already given to us to dwell in us forever, then we have access now beyond these 3 dimensions I agree with in you. this earth. So, kaya ang Panginoon, even though hindi komportable talagang magpahinga naman, He is at peace. Because alam niya, Connected this siya. is not, this will not lead to calamity na malunod sila lahat. Okay. doon. Okay. For the sake of para maintindihan nila. So, sabi mo, sandali lang, Pastor. Ang ibig niyo sabihin, Pastor, ay you're connected. Yun na nga. Naka-plug ka sa power. Kuryente mo is always plugged. Pag inalis mo yun, you're disconnected. Yeah. So, don't remove the plug. yes. Okay, so isasabi natin lagi yung sa within the 3 dimension. O ano nga yung 3 dimension? At kung Height, natin width, yan. and length. Right, yan. So in other words, whatever can be still be touched, whatever can be seen, can be understood, it's still within the 3 dimension. Ibig sabihin hanggang dito sa ginagalawan nating mundo. But beyond that, ang Diyos, hindi lang siya within the dimension that we know, but He is beyond that. Kaya yung mayroong mga bagay na hindi natin nakikita, nahihipo, nahawakan, pero it doesn't take anything away from the Lord being real. Kahit na hindi mo na, kasi what is not seen is more real than what can be seen. Amen? So, suffice it to say, na salamat, meron tayong proteksyon sa Panginoong Diyos. Amen? We are So, absent from the body. is to be We are present. present to be with the Lord. So, hindi tayo matatakot. Sige, tayo po ay... Sandali lang before sabihin mo. Even in the operating room, there's a new instruction now. I don't know if you know that. ano yun? Before operation, they check, di ba? Is it the right leg? Okay. Ano sagot sasabihin ng nurse? Yes. And then, sabihin, yes. Mali. Ngayon, kaya right. Di ba?
ang naputol, alam mo yung story sa Florida, naputol yung wrong leg? Oo. That was a case long time ago. Yeah. So they changed in nomenclature in the operating room. You don't say right, you say correct. Oo. Did you see that? Did you see Yeah. the big difference between right and left? Yeah. So don't say right, always say correct. Wala na yun sa operating room, let's say, sasabihin, wala kang matitigil na correct, right, always correct. Because So- correct is always correct. Walang left and right yan. Kaya is it, sasabihin ng sergeant, is this the right leg? So ano yung point na gusto niyong sabihin doon? By saying, Change of language. Because Change the of language can mean so many things. Kasi it can be left or right. Di ba? Kaya pag sinabi mong correct, hindi na pwede kaya maging in line with that, pag sinabi natin yung change of language natin, Yeah, which is yeah. good, Yeah. hindi na lang natin basta-basta sinabi na pag may nangyaring pangit, God allowed it. Yeah. Let's change our language, no? Kasi hindi naman talaga, no, na lahat na lang ng mangyayaring pangit sa atin, inalaw ng Lord yan kasi gusto niya tayo mapalapit sa Kanya o ganito, ganyan. No, yung sinasabi ni Pastor, draw the line, the enemy comes to steal, kill, and destroy, but Jesus Christ came to give us life and have it more abundantly, lead it to the full. Kaya yun ang importante sa atin. Amen. Amen? Amen. Sige po, tayo Yeah. manalangin. Aming Ama sa langit, Panginoon, maraming salamat po na kayo ang aming proteksyon. Hindi niyo kami iiwan kahit kailan. You will never leave us nor forsake us, O God, so that we can confidently say, the Lord is our helper. What can man do to us? Anong pwedeng gawin sa amin ng tao? The Lord is our light and our salvation. What can man do to us? Yes. Lord, maraming pong salamat na hindi niyo kami kailanman iiwanan at sa proteksyon namin araw-araw sa inyo at ng aming mga minamahal sa buhay. Patuloy namin silang nilalapit sa inyo, isinusuko sa inyo, Lord, ang inyong kalooban ang mangyari. Lord, yung mga kamahal namin sa buhay na wala pang relasyon sa inyo. Opo, Panginoon. Lord, nawa magising sila sa katotohanan na kailangan nila kayo. Salamat. At salamat po sa mga tao na nilalagay nyo sa kanilang paligid upang Amen. magamit ninyo na makapag-akay sa kanila patungo sa inyo. Salamat po sa kagalingan na ibinibigay niyo sa amin, Lord. Lahat ng mga may sakit, sinabi niyo, by the stripes of Jesus, we are healed. Amen. And so we Amen. continue to stand on your word. We speak healing to our bodies. Yes. Lord, Amen. Jesus, our head, is healthy. We are healthy. We declare in the name of Jesus, Lord. We rebuke every pain, every sickness in our bodies right now. And thank you for meeting all of our needs, Lord. We will never be in want because, Jesus, you are our shepherd. Lord, we give you all the praises, the honor, and the glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay. Praise God. Salamat po. Kain na kayo. Ayan,